Good morning Morning. and welcome to the worship service here at GCF Montalban. Today, the second month, as the second Sunday of May, and every second Sunday of May, we celebrate what? Mother's Day. So can we greet all the mothers seated beside you, in front of you, and at your back? A happy Mother's Day. Okay. So for today's worship service, we will focus our worship in offering our thanksgiving and gratefulness to the God who provided us mothers to our fathers. So both they can raise amazing children like us. Amen? Amen. That's why we have wonderful children, because of the mothers helping our fathers. So as we start, allow me to read to you Isaiah 49:13-16. Shout for joy, you heavens. Rejoice, you earth. Burst into song, you mountains. For the Lord comforts his people and will have compassion on his afflicted ones. But Zion said, the Lord has forsaken me. The Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion for the child she has born? Though she may forget, I will never forget you. See, I have engraved you on the palms of my hand. Your walls are before me. Let us pray. We thank you, Father, for this wonderful Sunday that we will celebrate, we will honor your name, Father, for giving us mother, for designing us, Lord, to be a worker in raising a family that will form part of your kingdom. Thank you, Father, for making us worthy through the blood of your Son, Jesus Christ, worthy to stand in your presence. Cleanse us from all of our unrighteousness, O God, and make our offerings of praise through our songs and prayers a sweet aroma into your presence. Humble our hearts as we listen to your message and learn from it, and guide us with your Holy Spirit how to live according to your righteousness. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Good morning po. Blessed Sunday everyone. Lalo na po sa mga mothers na naririto katulad ko. Amen po ba? So we are a conqueror as mothers. Amen? Amen. So I want everyone to stand up and sing with us. According to 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. So let us all clap together. Let's sing together, and let's sing it out with our hearts and with our souls to the Lord. Amen. You gave me courage to believe that all your goodness I could see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, to you I lift my offering.
grace of God. Let's shout it out. Let's sing this all together, church. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God, I'm still standing. Yes, Father, we are still standing. I'm still standing. Kahit na ano, napakahirap na buhay, we are still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Hey! Thank you, Lord God. Isa pong malakas na palakpak po sa Panginoon. Tama, tunay nga po, no? Kung wala ang kanyang grasya, wala po tayo dito sa kung saan po tayo naroon. Amen po ba? So let's all continue to worship the Lord this morning. Siya po ay napakabuti. He's so faithful to every one of us in all seasons. Kahit ano pa yan, lalo na sa mga mothers, kahit ano yung pinagdadaanan natin, raising our kids, setting our houses, let's all this song, it will remind us that in every season, God is always with us. He's always with us. In everything we do, let's give it to the Lord. You give and you take, if you stay the same, you are so, so good. In seasons of plenty, in seasons of pain, you are so, so good. Oh, Father, you have been so faithful, constant and so stable. I will trust your hand in every season. You have never made a promise you will not accomplish. I will trust your hand in every season. Whoa, in every season. Whoa. When my heart is at peace and my soul is at rest, you are so, so good. When I walk through the valley and I can see the end, you are still so good. My Father, you have been so faithful, constant
in love. Let's sing all together, church. And it never runs out. It goes on and on and on. In wanting a plenty, I have all I need. No matter the season, God, bring a harvest out of me in a heavenly storehouse of favor and love. And it never runs out. It goes on and on and on. In one in a plenty, I have all I need. No matter the season, God, bring a harvest out of me. Wow, Father, you have been so faithful. Come on, church. Constant and so stable. I will trust your hand in every season. You have never made up wrong. Come on, church. You have not accomplished. I will trust your hand in every season. Father, you have been so faithful, constant and so stable. Now I will trust your hand in every season. You have never made a promise you will not accomplish. I will trust your hand in every season. Whoa, in every season. Whoa, in every season. Whoa, in every season. Whoa. Come on, church, let's sing with us. Father, you have been so faithful, constant and so stable. I will trust your hand in every season. Amen. Lord, thank you. You are so faithful to us in every season. Tunay nga na dapat lamang po na kami po ay magbigay sa inyo ng isang mataas na papuri para ikaw ay dakilain kapagkat napakabuti niyo po. We are not worthy for that love, for that grace. But we thank you, Lord, because you love us. Oh Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, dakilain ka, Jesus. Muli pa awitin natin. O Diyos,
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Magliwanag ka, Jesus, sa habang panahon. Oh, Diyos! Muli pa, awitin natin sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Mga church, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Itataas ang Come on, church! Itaas natin ang ngalan ng Panginoon sa pinakamataas na kanyang lugar. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Muli pa awitin natin. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Awitin natin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa
Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na narito. Tunay nga po na yung victory ay nasa inyo. Salamat po. Amen. Lahat po ay pwede na pong makaupo. Amen. Makiisa po tayo sa panalangin. Let's set our hearts on God. Heavenly Father, marami pong salamat sa opportunity na kami po ay makalapit sa iyong throne of grace. Salamat po sa panibagong buhay at lakas na walang ibang maaaring magbigay kundi ikaw lamang. Narito po kami, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong harapan, na nagkakaisang sumasamo para sa iglesyang ito, ang GCF Montalban, na nagre-represent ng iyong mga anak. Patuloy mo po kaming palakasin sa aming pananampalataya, na naniniwalang tanging ikaw lamang ang source ng lahat, the wisdom, knowledge, and strength for your chosen pastor and leaders of this church. May you please give us a humble and servant heart in serving you. And may you bless the works of our hands, the spiritual growth of every members, and make us true followers of our Lord Jesus Christ. Financial provision to sustain the needs of your church and every ministries. Also, please provide healing sa lahat po ng mga may karamdaman, comfort sa mga may kalungkutan sa puso, restoration para sa mga sirang relasyon ng bawat pamilya. Ikaw po, O Diyos, ang mag-intervene sa buhay ng bawat isang naririto. We are also praying for our nation. Hindi po lingid sa inyo ang kaguluhan sa aming pong government, na hindi po napapamahalaan ng maayos ang aming pong bansang Pilipinas. Tanging ikaw lang, O Panginoon, ang nakakaalam ng lahat. At hindi ka po nagtotolerate ng mga mali. Ama, sa iyo lamang po kami umaasa ng justice. Kami bilang mga anak mo ay susunod lamang sa iyong kalooban na ilapit ang lahat ng aming pong mga concern regarding po sa aming pong bansa. Dumating po nawa sa kanilang puso ng mga leaders nito ng aming bansa ang tunay na takot sa iyo, na ma-encounter ka po nila. May your Holy Spirit convict them na kilalanin kanila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanila pong buhay upang dumating ang tunay na pagbabago ng aming bansa. At sa aming bayan ng Montalban, nawa po ay gamitin niyo po ang GCF na maipahayag ang inyong ebanghelyo ng kaligtasan sa aming pong kalapit lugar, upang nang sa ganon na hindi lamang po kami lumago spiritual, kung hindi maging in numbers. Maraming pong salamat, Panginoon. Naniniwala po kami na dininig mo ang aming mga dalangin. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Proverbs 31, chapter 31, verses 28 to 31. Again, our scripture passage is found in Proverbs chapter 31, verses 28 to 31. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised.
Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at her city gate. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Ayan, pakingitian po ng iyong katabi. Ngitian po natin. Good morning. Ayan, thank you. Tayo po ay nasa second Sunday na nga po ng May. At alam niyo po ba mga kapatid, no? Kaya nakita niyo, no, puro babae po yung nangunguna sa atin ngayon dahil ito po ay araw din po ng mga ina. Ayan. Kaya kung may katabi po kayong nanay dyan, pakibati po ng Happy Mother's Day. Ayan, no? Talaga bang blooming ba sila ngayon? Ayan. Ano po? Okay, Meron ako nakita talaga nagparebad, no? 1 linggo kayo walang pagkain ngayon. Pero pagbigyan na natin, kasi po Mother's Day naman po. Ano po? Alam nyo, pag Mother's Day, sabi nung ilan, sabi sa akin, Pastor, kukuha ba tayo ng nanay or mag-speak? Sabi ko, hindi muna, ako muna. Ayan. Kasi pagka Mother's Day, very no, emotional ako pagka ganito No, dahil ito'y event ng mga nanay at ilan sa atin dito talagang malapit sa nanay. Tama po ba yon? Parang ako lang yata malapit sa nanay ko. Sige, kayo naman. Okay, alam niyo po ba, sabi nga po dito ni Abraham Lincoln, no? No man is poor who has a godly mother. Diba? Kung ang kayamanan mo, nanay mo, ay isa na po yung talagang kayamanan. No? Walang mahirap na tao kung merong silang tinatawag na mabuting ina. At hindi lamang po si Abraham Lincoln, no? Maging si tinatawag nating George Washington, puro mga presidente ito ng US of A. Diba? Sabi dito, all I am, I owe to my mother. Which is ang katotohanan, wala po tayo dito kung wala rin po yung mga nanay natin. At kung sino man tayo ngayon, that is because of our mother. No, nagtagumpay ka, tandaan mo, yan po sa tulong ng nanay mo. Kaya naman sa araw na ito, no, sa umagang ito, hindi po natin palalagpasin na dapat pasalamatan natin sila, no, yung ating mga nanay. Ano po? At pasalamatan natin si Lord dahil siya po yung nagbigay ng mga magulang or nanay, particularly sa atin. We should be grateful to the Lord for the gift of our mothers. Dahil sila po yung mga regalo. Iisa lang yan, nanay natin, mga kaibigan. Naniniwala ako, iyan po yung isa sa mga we cannot live without. Ano po? Hindi tayo makakapamuhay kung wala yung nanay natin. Isipin natin, di po ba? Paano kung wala si nanay? Siguro hindi na tayo lalaking ganyan. Amen po ba? O, introduction pa lang yan. Kaya mag-pray muna tayo. Para na-emote na agad tayo. Mamaya pa yon. Sige po, let's pray. Let us dive in. Before we dive in with our message, Lord, we commit this time to you. Tunay, Lord, sa iyo po yung parangal, papuri, dahil ikaw po ang Diyos na lumikha ng mga nanay. Panginoon, tunay, Lord, that they are the closest, Lord God, na reflection of your love and care for us, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po'y mabuti. Hindi niyo po kami iniwan na walang nanay, Panginoon. O Diyos, sa iyo po namin pinagkakulob ang mga mensaheng mapapakinggan po namin. Lord, we allow the Holy Spirit to teach us, to lead us, Lord, into the truth of your word this morning. Transform us, Lord, and even inspire us, Lord, to live a life that is pleasing to you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong binasa natin na Proverbs 31, kalimitan talaga, ito yung ginagamit for Mother's Day. No? So dito lang tayo mag-stick dahil ang dami pong sinabi patungkol sa mga nanay. Well, actually, ito po ay kabahagi sa sinulat ni Solomon, di po ba? Sa Proverbs ano to, wisdom book ito Ano po? Pero sabi doon, sa verse 1 pa lang, inattribute ito kay King Lemuel. Di po ba? Para makikita natin na yung iba nagsasabi, yung name ng Lemuel ay belonging to God. At wala po kayo mababasang hari, no?
sa Judah man yan or sa Israel, sa kingdom of Judah and Israel, na may pangalan Lemuel. Kaya po nagsasabi yung iba, it is just an alias or also known as mga parang ginagamit lang, Lemuel. So in other words, hindi ito kabahagi sa sulat daw ni Solomon. Di po ba? Hanggang ngayon nagtatalo pa yan. Pero perhaps na po, dahil nga si Solomon naman nabitag nga ng 1,000 babae, di po ba? So, kaya parang ito yung paalala ng isang nanay sa kanyang haring anak. At pinapakita dito, mga kaibigan, itong chapter na ito'y guidance ng isang nanay kung sino ang pipiliin niyang mapapangasawa. Ano po? So ito yun, no? Ito yung dapat ng mga attributes, mga katangian ng babae na dapat hanapin mo bilang iyong asawa. At hindi lamang po yun, kundi ito rin po, mga kaibigan, ang nagbibigay ng isang, kumbaga sa ating mga kabataan dito, na dapat ganito tayo. Ganito yung katangian sa Bible na talagang tinatawag nating magandang kumbaga, i-attribute or isabuhay ng isang babaeng dalaga. Amen po ba? So ito'y guidance, mga kapatid na lalaki ha. Ito dapat ang titignan nyo sa isang babae. At kung ikaw naman ay dalaga, ito dapat ang maging attitude mo naman, katangian. At hindi lang yun, mga kapatid, but it is also a picture of a godly mother. Kasi sabi doon, wife and children, di po ba? So ito rin po ang katangian ng isang tunay na may takot sa Diyos na nanay. Nakikinig po ba kayo? Ayan, akala ko ako na lang ang nagsasalita. So ito yung picture. Tignan natin, mga kaibigan, no? Yung tatlong bagay na, tatlo lang kasi napakahaba, di po ba? Pero matatalakay natin, no? Bigyan natin ng kahulugan yung acronym na MOM lang. Mahaba yung mothers, baka mag-second part pa tayo, part 2. Ngayon na lang, MOM. No? Bakit? Or ano ang attribute na dapat meron ng isang magulang na dapat siyang papurihan? Di ba? Ito yun Ano po? We will recognize, we will acknowledge mothers na makikita natin dito, 3 attributes kung bakit dapat pasalamatan si Lord sa buhay ng mga magulang. Which is ako, majority of the mothers na lalo ng mga Filipino, no? Filipino moms, talaga nandito nakita ko habang pinag-aaralan ko to. Una po, mga kaibigan, bigyan lang natin ng kahulugan yung MOM or mom. Okay lang po ba? Kung gusto niyo pong bigyan kahulugan yung mothers, kayo na lang po, hahaba tayo. Gusto niyo po ba hanggang tanghalian tayo? So ano ba? Bakit dapat natin bigyan ng kapurihan ng Diyos sa mga magulang? Una po, ay they are more valuable than wealth. Sabi po yan sa verse 10 na binasa natin, she is far more than rubies. Di po ba? Sa ibang salin, jewels. Sabi doon, yung kayamanan, yung mga mahalagang bato, mas mahalaga pa raw sila sa kayamanan dito sa mundo. Di po ba? Bakit? Sapagkat, mga kaibigan, mga kapatid, pag binasa po natin nauna, dahil sila po'y mabuting asawa, a good wife. A good wife, kasi pag binasa yung kalahati niya, yung first part ng verse 10, sabi doon, sino makakasumpong ng isang noble wife? Who can find a noble wife or an excellent wife? She is far more than rubies. Siya po ay mabuting asawa. At tinuloy pa niya sa verse 11, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Ano po? When we talk about full confidence, ibig sabihin niyan, talagang kahit iwan mo yung babaeng ito, kahit mapaligiran pa yan nila, Dingdong Dantes, Alden, tsaka kung ano-ano makaguga po, hindi po siya mapofall dyan. Kasi siya po ay tapat na asawa. Full confidence.
Di ba? Ang ganda ng gano'n, no? Yung talagang panatagalan, saan ka pupunta? Diyan lang. Magsha-shopping lang. Talagang gano'n. No, may tiwala, mapagkakatiwalaan. Ito nga yun, no? Dahil siya po'y mabuting asawa at higit lang doon, lacks nothing of value. Ibig sabihin, nasa kanya na lahat. Hindi lamang po mapagkakatiwalaan, kundi nandun yung halaga niya sa ginagawa niya. Matatalakay naman natin yan eh. So in other words, siya po ay yung objective ng pagkalika sa kanya sa Genesis chapter 2, verse 18, yung tinatawag na helpmate. Ginawa kasi yung babae talaga, mga asawang babae, para makatuwang, hindi po katulong ha. Kasi ibang lalaki talagang babasahin, no? Kaya nga binigay ka ni Lord sa para maging katulong ka. Pinagdidiinan, ano po? Di po ba? Kaya po sa ibang mga bansa, meron pa rin ganyan, no? They were parang treated as objects lang. Bagay lang sila, wala silang karapatan. Hindi po yun. When we talk about helpmeet, no? Helpmeet talaga dapat yun eh. Ibig sabihin, alter ego siya ng lalaki. Ano yun? Siya po yung magkukumpleto ng kakulangan ng lalaki. Siya po yung kakumpletuhan. Kaya sabi ni Tom Cruise, you complete me. Oh, wow naman, di ba? Parang ako lang nakapanood nun, okay lang. Huwag nyo lang panoorin yun. No, okay lang yan. Pero yung sinasabi niya na, ikaw ang kumumpleto sa akin. And to realize, mga kapatid, sino dito aamin sa mga kalalakihan, mga tatay, di ba? Hindi tayo kumpleto kung wala yung ating misis. Amen po ba? Para si Brother Mark lang malakas mag-amen ha. Ano po, hindi tayo kumpleto kung wala yung ating mga misis. Bakit? At ang maganda pa nito, tinuloy pa sa verse 12, she brings him good, not harm, all the days of her life. Ibig sabihin nun, mga kaibigan, wala po itong ginagawa, itong noble wife na ito, itong mahalaga pa kaysa sa kayamanan. Siya po'y mabuting asawa. Bakit? Nagbibigay siya parati ng kabutihan sa kanyang asawa. Sabi doon, she brings him good. Natatandaan ko po, mga kaibigan, meron po namatay na asawang babae. Ano po? Alam niyo po, ano ang inilagay po, no, ang inilagay sa epitaph ng asawang lalaki niya, sabi doon, she brings happiness in our home. Siya po'y nagbibigay ng kagalakan. Hindi po ba? Sabi mo sa katabi mo, ganun ka rin ba? Ayan, no? Ha? O ang ibinibigay mo ay katahimikan. Di ba kadalasan ganyan, no? Pag darating, naku, nandyan na si nanay, tahimik na lahat, ang linis eh. Baka naman takot naman ang binibigay natin, ha? Kasi po, itong si Kawikaan, yung Proverbs, yung wisdom book na ito, hindi po siya bias. Meron din siya sinabi, pansin nyo ito ha, mas mabuti ang mag-isang manirahan sa desyerto daw, kaysa makisama sa babaeng madaldal at palaaway. Ayan. Very constructive itong librong ito. Kaya basahin niyo po. Kaya nga 31 ito eh. 31, alam niyo pa, every day, pwede mong basahin. Monthly. O, di ba? Hindi siya bias eh. Hindi lang mabuti ha. Tanungin mo, kanina sinabi na, tanungin mo ulit, ikaw ba yun? Ayan. Diba, no? Kaya kung gusto niyo pong umuwi pa yung asawa niyong lalaki, wag daw madaldal at palaaway. Ha, gusto magpahinga ng asawang lalaki, hindi makapahinga. Hey, ikaw nga. Uwi pa kaya ako? Ayan. O kaya kahit yung mga anak, ha? Diba? Para ayaw na umuwi kasi kung ano-ano lang masasabi ng nanay. Sana po tayo po'y maging more valuable than wealth. Okay? Kasi po ang tunay ng nanay, sabi doon, ay blessing rin po sa kanilang mga anak. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. In other words, hindi lang siya good wife, but good mother. Nabe-bless yung mga anak niya. Hindi lamang po siya sa asawa, kundi good mother rin po siya. Natatandaan ko po nung, kami po kasi 5 magkakapatid, no?
Nung bata kami, nawala na yung dalawa eh. 5, yung pangalawa namin na kambal rin, ano po, sila po yung nasa lower section. Hindi ko naman pinagdidiinan, ha. Pero mga section 9 and 10, di ba, no, mga elementary. Pero alam nyo po ba, sila ang pinupuntahan ng nanay kong teacher ng high school. At naging ano nga siya eh, officer pa siya ng class. Bakit nandun yung suporta niya sa dalawa kong mga kapatid? Hindi kami pinupuntahan, pero yung kapatid ko. Di ba? Ganon kasi yung nanay, ano po. Kung sino yung may kailangan, yun ang mas binibigyan ng atensyon. Natatandaan ko may bata po si Tommy, ay parang medyo merong panahon nila, no? Hindi pa siguro autism to eh. Retarded, no? Lahat yung teacher, kumbaga nag-give up na. Even yung husband niya, talagang asawa niya, ay ayoko dyan, hopeless case na yan. Pero alam niyo po, hindi nag-give up yung nanay. Kaya po alam niyo po, nangyari, siya po yung naging inventor, si Thomas Edison. Nagkaroon siya ng invention na 1,000 plus patent niya. Siya may-ari nun. Thomas Edison. Mga kaibigan, mga kapatid, yan po yung isang picture ng nanay, mga kapatid. A good mother. Siguro lahat pwede kang iwan, pero yung nanay, hindi kanyan iiwan. Amen po ba? Di ba ganyan, di ba? Yung sabi nga, di ba, ang anak makakalimot, pero yung nanay, hindi pwede. Why? Because they are a good mother. So in other words, mga kapatid, a godly mother is a good wife to her husband and a good mother to her children. Kaya nga po, mas valuable pa siya. Mas mahalaga pa siya sa kayamanan. Amen po ba? Kayamanan po yung nanay. Tignan mo nga ulit yung nanay mo. Wala man yang hindi man yan naninilaw. Ano po? Ibig sabihin ng dilaw, di ba? Maraming mga ano. Pero sila po'y kayamanan sa atin. Pangalawa po, mga kaibigan, bakit po dapat nating pasalamatan si Lord sa mga nanay? Dahil sila po ay may outstanding in life and in character. Based sa chapter 31, ano po ginagawa nila? She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Diba? Nakamasid siya sa ano man nangyayari sa mga tinatawag nating tahanan natin at hindi siya kumakain ng idleness. Ibig sabihin, katamarahan. Ano po? Walang ginagawa. Alam niyo po ngayon, very popular na yung development ng robotics, no? Mga robots na. No? Sa Japan, siguro sa mga first world country, meron na po eh. Maganda raw yung kasi konti lang maintenance yun. At kahit hindi mo pansinin, kumikilos yan. Hindi po ba? Pero alam nyo, bago na uso ito, mga nanay, ganun eh. Hindi po ba? Mga nanay, kahit di mo pansinin, hindi mo big appreciate, gagawa at gagawa pa rin yan. Ano po? Lahat gagawin para sa kanilang mga pamilya. Sabi nga dito, tuloy natin, she knows how to buy land. Pansinin niyo po yung babae dito sa Proverbs 31, she knows how to buy land. Business-minded pala to. And how to plant a vineyard. And she always works hard. She knows when to buy or sell. And she stays busy until late at night. She spins her own clothes. Di ba? Ang ganda, no? Very multitasker pala itong babaeng ito. Dapat ito yung mga hinahanap natin. Alam niyo po, kung minsan 21st century, akala natin doon nag-start yung pagtatrabaho ng mga kababayan. Hindi po. Panahon pa ng mga hari, meron ng ganitong babae na ano, lahat ginagawa para sa family. At ano raw, stays busy until late at night. Nung unang panahon, wala pa pong gadgets, pihado, trabaho ito. Hindi po ito scroll lang hanggang maantok. Ngayon kasi, no, kaya nalilate yung mga nanay. Nasaan? Nandun sa cellphone ba? No, scroll ba? Ganyan. Pero mga kapatid, ito po hindi. Hindi rin po siya ganon na nagchichismis, ano po. Kundi talagang walang patid yung kanyang pagtatrabaho. May old saying nga na sinasabi daw, a man works from sun to sun. No?
buong araw. But a woman's work is never done. Hindi natatapos. Kaya po ang theme song sa mga nanay ay ano? May bukas pa. Parang mawawala na sila eh. Buong araw, talang trabaho ng trabaho. Parati mo kantahin, may bukas pa. Pabaya, di ba ganun ang mga nanay eh? Walang kapaguran, mga kapatid. Kaya po, kung papansinin po natin, talagang super sipag sila. Meron pong pumuntang sa isang psychiatrist. Parang ano na raw siya, burnout na isang nanay. Upon looking at, no, yung tinatawag na historical background, yung ginagawa niya, sabi niya, alam ko na kaya ka pagod na pagod at burnout ka na, parang wala ka ng lakas. Kasi 50% ay nakafocus ka sa trabaho mo, 50% sa iyong husband, 50% sa iyong anak. 150, wala ka na sa sarili mo eh. Di po ba? Amen po ba? Tignan nyo ang mga nanay natin, yung iba tumataba pa eh. No? Hiyang sa pagod at hirap sa pamilya. Di po ba? Kaya salamat kay Lord, mga kapatid. So ano lang sinasabi dito, mga kapatid? Kaya po sila outstanding kasi, mga kaibigan, na mother fully supports her husband. Lalo na sa global crisis na ito, mga kaibigan, ini-encourage ng Bible na kung meron kang gift, meron kang talent, skills, at education perhaps, pwede mong matulungan yung asawa mo na talagang magkaroon kayo ng stable income. Amen po ba? Kasi yung iba, hindi dito ka lang sa bahay ka lang, parang naputol yung potential niya, no? Dito walang ganun eh. Kung ano meron ka, tulong mo sa iyong asawa. At hindi lang yun, kundi a mother's primary role is to faithfully nurture, supervise, and manage her household with wisdom and care. Yes, pinapahintulutan ng Bible na yung mga nanay po natin ay talaga magsipag, gawin yung kanyang kakayahan. Pero remember, your top priority should be your household. Your children. Di po ba? Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po yung mga nanay, yun po, although tayo po ay ine-encourage na talagang maging working moms, pero wag natin kalimutan yung ating mga anak. At maging yung ating mister. Parang hindi sang-ayon yung mga nanay yan. Mister, anak na lang. Yan. Di po ba, no? Minsan ganun tayo eh. Pero tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, dapat po nandun kasi nga, watch over the household eh. At sana po, mga kaibigan, ganun po yung ating tinatawag na perspektibo. Na dapat po, sabi nga dito, mga kaibigan, her family has warm clothing. Pansin nyo, hindi siya pabaya eh. Pag taglamig daw, merong isusuot yung kanyang pamilya. And so she doesn't worry when it snows. She does her own sewing. Ibig sabihin, marunong siya magtahe, mag-repair na damit. Everything she wear is beautiful. Di po ba, no? Hindi yung pamilya niya nanlilimahid. Hindi lang siya yung maporma. Pag binasa nyo dyan, yung nasa dulo, yung husband niya ay respected from the community. Nandun siya sa gate. Ibig sabihin, nung panahon nila, pag nasa gate ka, ikaw ay opisyal. May authority ka. Meron kang tinatawag na posisyon sa community. Pero sabi doon, maayos, hindi nalilimahid, hindi yung may mga kilala ko mga miss, working mom, no? Talagang postura. Pag tinignan mo yung mga anak, yung mga asawa, yung anak niya, dalawa yung may 11 dito. Yung asawa, hindi maitaas yung kamay kasi butas yung nakaganyan. Pinabayaan na. Siya talagang postura. Nakareband pa. Kaya hindi na tapos wala makain. Kapatid, hindi ko naman kayo sinisiraan na. Yung observation ba sa community natin, di po ba?
So in other words, mga kapatid, hindi siya pabayang, kayang outstanding, superb mother itong pinag-uusapan natin. At ito ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, especially sa mga kababaihan. Nakikinig po ba kayo, lalo na sa mga mag-aasawa pa lang? Ang alam lang, puro pedicure at pampatagdag ng eyelash. Dapat po marunong rin kayong kailangan enroll kayo sa TESDA para marunong kayong magsasew. Ayan, di ba? Ibig sabihin, hindi lang puro puro physical, hindi lang puro pampapaganda ang alam, kundi marunong rin. Kasi kung nakakalungkot sa panahon natin ngayon, di ba, yung mga next generation na gustong mag-asawa, hindi marunong maglaga ng itlog. Di po ba? Pag lalaga lang ng itlog, nagiging paglabas, pritong itlog na. Kaya po mga kapatid, kailangan po makita natin yan because this is the description of what a noble wife is. Amen, mga kapatid. Willing tayong sumuporta sa ating mga asawa. And lastly, mga kapatid, hindi lamang po yung kundi, sabi dito, they are also mentors of our character and faith. Kung ayon po sa pag-aaral, mga kaibigan, tinanong 7 out of 10, sabi dito, sino yung most influential person sa'yo? Alam nyo, nagulat sa mga schools, hindi po yung mga TV personality, hindi po yung mga vlogger, kundi ang most influential person sa kanya ay yung kanyang nanay. Most valuable person ay si nanay. Siguro, naniniwala ako dito, hindi ko na patataasin yung kamay, no? Kung tatanungin talaga ba na yung nanay mo ang naka-influensya sa'yo? Ayan. Di po ba, no? Totoo naman yan. Alam niyo, natatandaan ko, 5 nga kami magkakapatid, yung mga bata-bata kami, magulo kami, no? Sabi ng nanay ko, aalis na ako. Naku, nakaharang kami 5 doon. Ang liit lang bahay. Talagang, wag ka umalis, wag ka. Tapos yung isang araw na, sabi nung mama ko, sabi nanay ko, aalis raw yung tatay nyo. Wala lang eh. Walang humarang eh. Sabi ng tatay, ganun ba? Talaga? Opo, totoo yun. Walang humarang po. Kasi sanay na wala parati yung tatay, di po ba? Yung nanay, kahit may trabaho, nandiyan pa rin, nasikat. Pero si tatay, wala eh. Sabi mo sa tatay na nandiyan katabi mo, ganun ka ba? Ayan. Minsan paramdam-ramdam rin naman. Pero tandaan nyo po, Mother's Day po ito, mga tatay, babawi tayo sa Father's Day. 1 buwan na lang naman yun, no? June. Kaya hayaan na natin na talagang mag-emote, no? Sila nanay, wow, I'm so blessed, ganyan po. Anyway, mga kapatid, sabi dito, she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Kaya magaling rin ito, no? Itong babae ito, hindi lang siya magaling sa kanyang pamilya, kundi sa ibang tao din. She has a heart for other people as well. Kaya talagang very outstanding ito at sana gano'n rin po tayo, di lamang po tayo magaling sa ating mga pamilya, kundi sa ibang tao din. Di ba? Merong iba ganyan. Halika, tayo lang kakain dito. Yung iba talaga wala, tayo lang. Hindi, dapat po, meron rin po tayong ganun. At alam nyo ang sekreto niya? Because she has a heart for God. Naniniwala ako, hindi mo mamamahal ang ibang tao kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi, di ba, ang greatest commandment is, love the Lord your God first and love your neighbor as yourself. Because when you love others, it talks about or it depicts how you love God. Di po ba? Kaya meron siyang puso, kaya yung binasa natin kanina, charm is deceptive and beauty is fleeting. Nawawala po, mga kaibigan, yung kagandahan. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yan. Kaya pag tumingin ka sa mga artista ngayon, yung matatanda na, iba na itsura eh. Siya na ba yun? Kasi kakaretoke, gusto talagang lahat binanat na. Pero sabi doon, but a woman who fears the Lord is
to be praised. Ang tunay na kagandahan, mga kaibigan, ay dapat iyan po ay kagandahan na galing sa Diyos. Ano yun? Yung pagmamahal natin, yung respeto natin, yung reverence natin. The fear is the reverence for God. Kaya nga po, the highest calling ay ang pagiging yung motherhood. Why? Because you are preparing, you are nurturing the next generation. Yung mga susunod na mga henerasyon. At kayo katuwang ng mga tatay na magtuturo ng mga prinsipyo. Meron ba talaga impact? Meron pong study. Bibigyan ko lang po kayo ng, sabi nga dito, a true mother not only brings you up, they bring you to God. At ayon po sa study, pinagkumpara ng isang contemporary, sabi dito si Max Dukes, no? Isa pong hindi naniniwala sa Diyos, ang kapag-asawa ng godless woman. At titingnan po natin yung generation nila, ay 300 died paupers, no? Namatay, na mahirap. Of them were 150 criminals, 7 murderers, 100 drunkards, half of the women were prostitutes. Max Dukes' descendants cost the United States government more than 1.25 million in 19th century dollars. Ibig sabihin, hindi naging maganda. No, nagsimula. Bakit? Walang Diyos sa kanya. Hindi siya mananampalataya. Compare kay Jonathan Edwards. Di po ba? Ito ay pastor, preacher. Pansin nyo, ang gagaling nang nangyari. 295 college graduates, 13 college presidents, 16 professors, 3 U.S. senators, 3 state governors. Ang dami po. Basahin nyo na lang po. Ibig sabihin, iyan po yung impact ng isang mabuting, banal, natatakot sa Diyos na isang magulang. Hindi lang natin nalalaman or hindi lang natin nasasabi, pero ang katotohanan, meron po yung difference, no, sa ating mga anak. Kung tayo po ay patuloy na tutularan natin yung ating mga magulang. Kaya naman sa umagang ito, mga kaibigan, sabi po sa verse 31, give her. Sino yon? Yung nanay, yung asawa na naging outstanding, na naging mas higit pa sa kayamanan, ay bigyan daw na reward she has earned. And let her works bring her praise at the city gate. Ipagsigawan daw sa community. Kung ganyan po yung nanay nyo, wag nyo pong ikahiya. Make them proud. Di po ba? Hayaan natin, declare natin yung kanilang kabutihan. Kasi nakakalungkot kung minsan, nung buhay pa, hindi natin sinasabi, nung kailan nandun na sa kahon, si nanay po, si nanay. Kulang na sabihin natin, si nanay ka na si nanay, hindi na naririnig ng nanay mo yan, or ng misis mo yan. Sabi doon, no, bring her praise at the city gate. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, let us recognize, appreciate natin yung ating mga nanay. Buhay pa ba nanay mo, mga kaibigan? It's time for them to hear your voice, to hear your recognition sa kanyang ginagawa. Natatandaan ko, meron pong parang high schooler, no? Nandun parating naglalaro sila sa bahay nila. Pero alam niyo po ba, nung napansin niya yung kamay nung arms, no, nung nanay niya, nakakadiri, parang nasunog. Sabay, nangyari, iniwasan na niya, sabi niya, huwag na tayo maglaro dyan kasi kinahihiya na niya yung nanay niya. Pero alam niyo, sabi nung tatay niya, bakit mo kinahiya? Di mo ba alam, nung ikaw ay pupunta sa apoy, no? Meron sila kasing fireplace, diba? Pupunta, yung nanay mo ang sumagip sa'yo, kaya nasunog yan, kaya ganyan yung kamay niyan. Di po ba? Mga kaibigan, naniniwala ko yung nanay natin handang magsakripisyo para sa atin. Kaya siguro ganyan yung kamay ng nanay mo para mala-construction ng dating. Hindi mo lang kakalaba at kakapala. Pak! Di po ba, mga kapatid? Ganun kasipag si nanay. Tapos kinakain ako, ayoko, nahihiya ako kay nanay. Mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, let us appreciate our mother. Amen po ba? Minsan tayo, sarap ng mga kinakain natin sa labas, yung mga youth, di po ba? Mga French fries, mga kung ano-ano, mga kape-kape.
ang natitira lang ay yung lalagyan ng french fries dito. Ni isang stick, hindi mo maalala si nanay dalhan. Nay, pakilaba, pak. Puro laba lang. Mga kapatid, dapat i-recognize naman natin. Kung minsan madamo tayo mag-recognize. Kumbaga, dapat hindi po tayo gano'n. At dapat we need to respect and love our mothers by obeying them. Obeying our parents. Habang malakas pa si nanay, sundin na natin. Amen po ba mga kapatid? Mga anak dyan, nandyan pa po ba kayo? O baka nung binabypass nyo lang sinasabi ni nanay, hay, nako, ganyan na naman. Papasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kanan. Para walang narinig. Pakitapik yung katabi mo, huwag kang ganun. Lalo na sa mga, sa mga youth natin, ha? Kung minsan, baliwala lang. Tapos kapag napahamak na, sino tatawagan? Nay, nandito ako sa presinto. Ayun, si nanay pa rin. Mga kapatid, remember that, respeto natin at mahalin ang ating mga magulang. Meron nga po ako nabasa dito, na meron raw teenager, nung panahon na parang nagre-reklamo na, Sinabi niya dito, sinulat niya, nagbigay siya ng isang parang slip. I don't know kung narinig niyo na ito, slip na ganyan, para makita ng nanay niya. Sabi dito, kasi sa States nangyari ito, sabi dito, may paper, sabi doon, cutting the grass, $10. Cleaning my room all week, $5. Running errands, inutusan, $2. Puro meron pa bayad, 2 hours of babysitting, $10. Taking out the garbage, $2. Total owed, $34. Meron mga ganyang mga anak, di po ba? Nililista. Naya, ito nakaka-100 ka na sa akin. Pero alam mo, bumawi si nanay. Sabi doon, nakalagay doon, 9 months of pregnancy, no charge. Ayan. Late night feedings, no charge. Diaper changes, no charge. Ayan. Tapos doctor and dentist visits, no charge. Academic tutoring, no charge. Ang dami niya sinabi at sabi ng nanay, total owed, no charge. Di ba? Minsan di natin kasi naiisip yun eh. Na lahat ginawa ng nanay natin para tayo po ay free of charge. Amen po ba? Kung minsan ay wala namang ginagawa sila, nasa bahay lang, palit kayo. Ako nga, mas gusto ko nagtatrabaho kaysa sa bahay. Di ba? Mas maraming ginagawa sa bahay. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin, kaya po sila po yung gift because they are the closest reflection of God's love and care. Di po ba sila nanay, yung nagbibigay ng aruga sa atin. Kaya naman, nararamdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos sa may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Kaya pala merong ganon. Ito po yung may utos na may pangako na pag ginalang mo raw, pag minahal mo ang iyong nanay, ang iyong mga magulang, ikaw ay hahaba ang buhay mo. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, they are gift from God. Tingnan mo yung katabi mo, kung may nanay dyan, sabihin mo, regalo ka ng Diyos. Diba? Yan, ha? Huwag naman sana hanggang bukas hindi na regalo yan. Hindi, dapat tuloy-tuloy. Dapat ituloy natin mga kaibigan. Kasi nga po si Lord ang nagbigay. Kaya nga we only have one mom. One mommy and one mother in this world. One life. Sabi nga dito, don't wait for the tomorrows to tell your mother that you love her. Huwag yan nating intayin pa na wala na si nanay. Bibisitahin mo na lang siya doon sa libingan. Huwag na nating intayin na hindi na niya marinig ang yung message, ang yung text message. Ito yung panahon para pasalamatan natin siya. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kaibigan, mga kapatid.
Pastor, hindi ko naman naramdaman yan sa nanay ko. Wala akong nanay, wala. Pero tandaan po natin, sabi nga dito sa binasa kanina, ano po, kalimutan man tayo ng nanay natin, ang Diyos ay nandyan kasama natin. Kaya nga po, yung mother is a reflection of God's love. Kaya tayo binigyan ng nanay para maramdaman natin ang source of true love, ang source of true care. At ito po ay ang Panginoon. Kung wala na tayong mga magulang ngayon, the Lord can provide for that. Kung lalapit ka sa Panginoon, kung tayo po ay hihingi ng tulong kay Lord, si Lord na magpaparamdam sa atin ng kanyang pagmamahal. At kung nandiyan pa yung nanay natin, wag na nating intayin na mawala pa bago tayo magbigay ng papuri sa kanila. Sabi doon, wag nating hintayin na sa huli ang pagsisisi. Kaya po sa oras na ito, tayo po yumuko. Yuko natin mga ulo. Let us pray. Nabigyan tayo ng heart ng Diyos ng may pagmamahal sa ating mga magulang. Bigyan tayo ng Panginoon ng pag-ibig sa ating nanay especially. Hindi natin alam, marami silang nagawa para sa buhay natin. At kung nandyan yung nanay mo, hawakan mo yung kamay niya. Ano po, let us hold our mother's hand. Sa asawa nandyan, no, i-appreciate natin. Hawakan natin, sige po, parang nahihiya pa kayo. Sige po, let us appreciate our mother. Sa oras na ito, this is the time to tell your mom that you love her, your wife that you love her. Panginoon, sa oras na ito, narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw nga po ay mabuting Diyos. Binigyan niyo po kami ng mga nanay na narito sa tabi namin, Panginoon, upang ikaw po ang maranasan namin ang iyong pagkalinga at ang iyong pagmamahal. Salamat po, Ama, dahil hindi ka nga po nagkulang. Lord, thank you, Lord, sa mga nanay na narito. Even sa aming mga buhay pa yung mga nanay, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipakita, maiparanas sa kanila na sila'y mahalaga, na sila ay tunay na importante sa aming buhay, Panginoon. Without them, Panginoon, Lord, our life would not be the same. Wala po kami mararating kung wala rin po sila. At sa iyong tulong, sa iyong biyaya, Lord, kami po ay napagpala sa buhay nila. Kaya po, Lord, kung nasan man yung aming mga nanay, wala man dito, Lord, extend your gracious hand towards them, Panginoon. I-bless niyo po sila malakas, malusog pang pangangatawan, at ma-satisfy po yung kanilang heart, Lord. Siguro marami po silang mga plano, marami silang mga regrets sa buhay, worries, Lord. Abutin niyo po sila po ibigyan ng kapahingahan, kapayapaan, Lord, the peace that you have promised, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po. At sa amin na narito ngayon, Lord, tulungan mo kami, Lord God, bigyan ng kalakasan na masabi ang aming appreciation, recognition, at pagmamahal sa aming mga magulang. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Thank you, Mom, for being my best friend and my mentor. Thank you for being my guiding light. Thank you, Mom, for having a heart so warm, a heart so pure and bright. I love you, Mom, for being my coach, a caring soul, my truest friend.
You are my gentle shield and my strongest guard. You are my place of peace and safety. Hugs and kisses for you on this special day. You will always be our family's super mom, and to all the moms, mothers, mommies, mamas, and mamitas out there, happy Mother's Day. Welcome. Today, we take a moment to honor and celebrate the incredible mothers and maternal figures in our lives. Happy Mother's Day from your family here at GCF Montalban. We are so grateful for your presence and impact. The Men on Fire Ministry has a special greeting prepared for all the mothers watching today. Mother's Day sa lahat ng butihing ina sa buong mundo. Tunay nga nagpapasalamat kami sa inyong pagmamahal, pag-aaruga, sakripisyo, at tunay nga kayo ang ilaw ng mga tahanan. Siyempre, huwag lang mapupundi. Especially to my wife, Mrs. Mayan, tunay na ikaw ang binigay ng Panginoon para sa amin bilang nanay na napakabait, napakabuti, mapagmahal. Salamat sa iyo at Happy Mother's Day. We love you. Mwah. Sa aming ilaw ng tahanan, kay Sister Irene, thank you for being a blessing to me and our kids. Happy Mother's Day. We love you. Muli, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa lahat ng ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day. Pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon yung pagbibigay niya ng isang mabuting ina para sa aking mga anak. Dahil siyang naging gabay at naging nagpalaki at hinubog niya ito para sa maging mabubuting mga tao. At higit sa lahat, tinuruan niya ang aming mga anak kung paano kumilala sa Panginoon. Message ko sa lahat ng mga nanay, mabuhay po kayong lahat. Tunay nga po na kayo ang puso ng isang tahanan. Ilan po. God bless us all. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, sa lahat po ng ina ng tahanan, Happy Mother's Day po. Especially sa aking asawa. Happy Mother's Day sa iyo, my love. Ang masasabi ko lang po sa aking asawa ay masipag, mahalagain, maalalahanin. Wala siyang iniisip kundi yung aming kapakanan, yung aming kalusugan, mag-ingat. Lagi kaming pinag-iingat niyan. Siya rin siya sa ginamit ng Panginoon. Kung bakit ko nakilala ang tunay na Diyos. Hi Ma, Happy Mother's Day. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos at ikaw yung kanyang pinili na maging ina sa ating mga anak. Salamat din sa iyo Ma for loving and taking care of our children. And salamat sa pag-aaruga mo sa kanila at sa pagmamahal mo sa kanila. We love you, Ma. At sa lahat po ng ina ng GCF Montalban, isang pagpupugay po para sa inyo. Happy Mother's Day po. Salamat po sa inyo pong mga sakripisyo at sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa inyo pong mga anak. Mabuhay po kayo. Forgiving me, a mom who walks in faith with thee. She taught me how to kneel and pray and trust your word each passing day. Bless her hands, her heart, her way. Guide her steps from
Ayan, salamat mga kids. At dahil dyan, syempre hindi po namin palalagpasin ito. Tinatawagan natin yung mga nanay. Pwede po ba kayong pumunta dito sa unahan at pagpe-pray po namin kayo. Ayan. Dito po, no? Pagpe-pray po namin kayo at medyo meron din kaming kaunting token para po ibigay po sa inyo. Ito po kayo sa unahan. Ayan. Ayan, oo. Parang puro mga nanay talaga to, no? Ayan, thank you for your lives. Ano po, talagang kayo po'y isa sa mga ginamit ng Panginoon para magkaroon ng magandang pamilya at tahanan. Sige po, ayan, kung hindi magkasya, dito po kayo sa... Ayan. Oo, ayan. Okay. Ayan, talagang ang nakaka-bless talaga sa church, no, mas marami talaga yung mga nanay kapag ka sa church, no. Kaya sila po talaga yung mga tinatawag nating mga uliran at most influential person sa buhay natin, yung ating mga nanay. Okay, habang pinipicturean po tayo, magpe-pray po tayo, pag-pray po natin sila. Can we extend our right hands towards them, no? Let us pray, Lord. Narito po yung aming mga nanay na iglesyang ito. Salamat po sa buhay nila. At sila po ang ginagamit mo para lalo pa na tumatag yung pananampalataya ng kanilang mga pamilya, mga anak nila, maging mga asawa nila, Lord. Thank you for their lives, Lord. Tunay na sila rin po yung napapagod. Sila rin po yung nangihina. Sila rin po, Panginoon, ay may mga pangailangan, personal, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang pinaka-source ng lahat ng bagay, especially our strength, our life, our enthusiasm, Lord, yung passion nila, Panginoon. Ikaw po ang magkaloob nito sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Lord. Ipadaloy niyo po ang yung kalakasan, ang kasiyahan, ang kasiglahan, even, Lord, ang kagalingan, kung meron man silang mga physical na sakit, sa pangalan ni Jesus, Lord. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy na ikaw po ang maggantimpala sa kanilang minsang hindi napapansing ginagawa, yung mga unnoticeable things that they do for their family, Panginoon. Ikaw po ang mag-reward nito sa kanila ng kalakasan at patuloy na pagpapala. Even their heart's desire, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na meron pa rin po silang gustong mangyari sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga asawa. Kaya po, O Diyos, sa iyo po namin binibigay itong lahat ng ito. I-bless niyo po sila. Patuloy ng kalakasan at kalusugan, kasiyahan, araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan. God bless you po. Meron po mga tokens na ibibigay ang ating iglesia sa inyo. Salamat ulit sa inyong sakripisyo, sa inyong pagmamahal, sa inyong mga pamilya. Ayan. Thank you. Thank you again.
Nabigyan po ba lahat ng mga mothers? Ayan. So, we thank the Lord. We shall continually thank the Lord for our mothers. And sa mga anak po, can we promise that we pray for our mothers daily? Nasaan ang mga youth natin? Can you say amen? Yes. We may be the source of strength, but we lose our strength also. So we need your prayers. Amen. Okay, thank you for that brief celebration of our Mother's Day. And now we go to our, and of course for Pastor Arden, thank you for your prayers and of course your message of encouragement. So let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God gave everything that we need. In John 10:10, He said that I came to give you life and have it abundantly. So even His own beloved Son, so that we can be restored to Him and enjoy His presence and bountiful blessings. It is just fitting that we give with a grateful and joyful heart. By giving a portion of what we receive, from Him, we acknowledge that all things that we own are from Him, and we entrust fully our lives to the One who loves us and knows our needs. This is also our expression of our love for Him. Please make use of our offering envelope. Meron po ba tayo lahat na envelope? If we need one, our ushers are here to gladly assist you. So, so here in our offering envelope, if you do not write anything, that your offering will go to the general fund. But if you feel that you want to support a particular ministry activity, you can please do so. By writing on the space provided, no? Please specify the designations. And we will, please trust us that we will use that for that intended purpose. So, if you need, so we also encourage you to give through online banking, lalo na po kung malaki, no? It's hard to queue in the ATM to withdraw money. So it's very convenient that you fund transfer directly to the bank account of the church. And then also inserted in our bulletin is a praise and prayer item slip. Please write your any thanksgiving or prayer request. And after writing, you can drop at the box located at the usher's table in that corner. And trust that we have prayer warriors who can pray for you, no? Included in our midweek prayer petitions, okay? And then, we also would like to be with you in our midweek prayer fellowship every Wednesday, starting at 7 o'clock and it ends at 8:30. After that, minsan may mga fellowship pa rin, ano? And we would also like to briefly acknowledge Brother Kevin. I think he's celebrating his birthday, and a way of thanking our Lord, he offered our flowers for Sunday service. So, those who are celebrating their birthdays, anniversary as a form of thanksgiving, you can also sponsor flowers for our Sunday worship services, and you can approach our ushers if you want to be listed down. So, if everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. We truly give you a portion
portion of what we have, Father. And help us, Lord, to give according to the love that you have given us. Lord, may you be honored by our offering, and may this bring honor to your name, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. So while we collect our offering envelopes, let's hear our announcements for today. First, the announcement from the praise and worship team. So they're looking for gifted men and women who are passionate about music and worship. So that includes singing, playing the instruments, and even in the tech book, no? They are part of the praise and worship team. Hindi mo sila nakikita, but they are working behind the scene. No? And all skill levels are welcome, no experience needed. For audition details, we have these, tinuri.com. So for the techies, yes, you can use that. Yes, there's the QR code, you can use that. But if not your techie, then you can approach any of the worship team members, particularly Brother Mark. Please be recognized. Yan, okay. Especially to our new members. For the night of prayer that happened last, when was it? May? Let us watch this video. Okay, yesterday we had a water baptism wherein when 13 believers followed Christ in water baptism. So we have a video presentation. Please watch this. So, yes, praise the Lord for those new additions to our GCFM family. And we have save the date. Can you still remember? What date to remember? We shall be celebrating our 10th anniversary, and to bring you back to the memory lane towards our 10th anniversary this coming July 12. Remember that, ano? There will be a grand celebration of God's faithfulness to the church.
So please watch this video to bring you back to the original worship service. To God be the glory indeed. Please allow me to just highlight some of the milestone. Our first worship service, mali lang po yung nailagay, hindi ko napansin. First worship service was on January 26, 2014. So 12 na po tayo, 12 years technically. And it was recognized by CBAP in November 2015 and launched on July 10, 2016. That's why we are celebrating our 10th anniversary. So, before we let you go, I know it's over the time. Overtime po tayo. We encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service. No, so we can use it again. And however, the slip inserted in the bulletin, please bring it home. There are information that you may use them to pray for it and to be remembered about our next scheduled activities. At this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, may I request you to please be recognized so we can welcome you. Is there anyone here on this side? Yes, praise God. On this side, please. Wow, yes, I know we have. So we have. Praise the Lord. You are encouragement to our church. No, please stay. I hope you can spend more time, a little time, to know you more. Our servant friends will be ushering you there, and we hope to know you more. No, so. May I request everyone to please stand and let us greet one another as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Ayan, welcome again sa GCF Montalban. At salamat sa mga nakasama natin sa Facebook Live at maging sa YouTube. At sa atin po lahat na narito. Salamat po again sa mga mothers na narito. At mamaya po yung mga glow ladies, ayan. Kasi Mother's Day nga. At tama-tama naman second Sunday, kaya magpaiwan po yung mga ladies. At marami po kayong gagawin or celebration. Ayan. Sige, let's pray. Let us commit this time to the Lord. Father in heaven, we thank you, Lord, for the joy that you have given to us. Even your presence, Lord. Salamat po. Tunay na ramdam po namin ang iyong pagmamalasakit at pagmamahal niyo po sa amin at sa aming mga pamilya. Thank you, Lord, sa mga visitors po namin, sa mga guests, Lord. Kilala niyo po sila at nawa sila rin po makakilala sa iyo na lubusan at makatanggap ng iyong biyaya, Panginoon, ng kaligtasan. Maraming po salamat, O Lord, dahil alam namin nalalabas po kami sa bulwagang ito, sa building na ito,
na ikaw po ang aming kasama sa buong linggo na darating sa buhay namin. Thank you again in advance, Lord, sa mga gagawin niyo pong maganda, mabuti sa amin sa mga darating na araw na ito. O Lord, maraming po salamat sa mga nakasama rin po namin sa Facebook Live at even sa YouTube, Lord, na avid listener namin, Panginoon. Continue to bless them as well. Salamat po, Ama, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming mga plano gagawin sa trabaho, negosyo, or saan man kami dali ng aming mga paa, Panginoon, sa darating na mga araw. Maraming pong salamat. Tunay, Lord, sa iyo po ang papuri at pagsamba. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Before we end up GCF Montalban, again, Happy Mother's Day po to all. And I just want to share the last word from him. According to Isaiah 40:31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So tayo po ay purihin po natin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit muli. Still standing. Come on, church, let's sing together. You gave me courage to believe that all your goodness I could see. 'Cause if it's not had been for you standing on my side, where would I be? It's not for your goodness, it's not for your grace. I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, hey! To you I lift my offering and set my heart on higher things. 'Cause if it not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, it's not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, never could say I'm still standing. But by the grace of God, let's sing this out, church. On Christ the solid rock I stand, or rather ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God, I'm still standing. Hey, I'm still standing. Yes, we are still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, it's not for your goodness, it's not for your
for your faith. Never could say, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Hey! Amen! Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, everyone. See you again on Sunday. God bless you all.